So ito yung bike na 10 speed at gagawin na natin siyang single speed. Papalitan din natin siya ng bottom bracket. Ayan. Then itong headset. Magpapalit din tayo ng headset kasi ayan oh. Ayaw nang maikot. So sobrang ano na to. Sira na yung headset. So ito nalubog daw sa baha kasi. Tingnan ninyo ang before and after ng bike na ito. Gagawin nating single yung kanyang 10 speed na mountain bike. So itong size nito ay 29er at magsi-single na siya ngayon. Kasi ito daw yung uso. So ayan, maraming naggaganito na ng bike ngayon, no? Nagsi-single speed na sila. So kapag malakas ka na daw, tatanggalin mo na lahat ng kambyo. Ayan. Ibig sabihin, hindi ka na nabibilang sa mundo ng mga tao. Doon ka na sa mundo ng mga halimaw. Masyado ka lang malakas. Kaya magtatanggal ka na nito. Hindi mo na kailangan ng kambyo. You are very strong person. Kaya magsi-single ka na. Yan, tanggalin muna natin yung skewer, no? Then, kailangan natin na pangtanggal dito ng cogs remover. Ayan, ito yung cogs remover natin. Ayan, no? Kaya yung stick na yan, itong mahaba na stick na to, ang purpose niyan is para dito sa butas ng ating quick release. Ayan, no? No? Bakit nilagyan pa siya ng ganon? Para hindi siya gagalaw o intact siya. Pag inikot mo, hindi siya mahuhulog. Yan ang purpose niya. Tutin na natin. So, kailangan natin ng pang-kontra. So, ang pagkakalas nga pala ng ating set type, kailangan natin ng pang-kontra. Unlike sa threaded type. So, ayan, kukontrahin natin. Pipigilan natin to. Tapos, gagamitan na lang natin ito ng katala. So, kahit anong pwede nyo gamitin dito, no, as long as magkakasya siya dun sa ating cogs remover. So, katala, nandiyan na lahat ng size, diba? Sa baba. Yun. Ang 10 speed niya magiging single speed na ngayon. Ayan. Okay. Laki na ito. Yun, mahilig maglalagay ng mga gaplato na kalalapad. Pag akyat naman sa bundok, ganun din, naglalakad pa rin. Ako kasi hindi ako gamit ng ganyang kalalaki. Kasi katwiran ko, pagdating sa paakyat, naglalakad ako, ayaw kong ubusin yung lakas ko sa kakapadyak na para kang hindi tumatakbo. So, ayan. Ito na yung ipapalit natin dyan, ayan. Itong single speed na 18 teeth na pang cassette type, i-convert na natin siya. Yun, di ba? Tapos ito ang sunod. So yung pantay doon sa side ng hub, yung maambok dito sa labas. At saka yung makikita niyo yung butas pag ano, no. Kahit naman sa sprocket ganito rin yung cogs natin. Oh, pag titingnan mo similarity niya. Ayun, oh, di ba mataas to. Magkamukha naman siya eh. Kaya lang ito single. Oh, yung likod pantay. Oh, ito yung likod nito. Oh. Yung pinakang suotan, oh. Same lang. Yung mechanism hindi nagbabago, nagbabawas lang ng speed. Tahan natin ikabit ito. Yun. Tutulak mo yan. Okay. Balik din tayo ng kadena. Tawag natin yung kadena niya. Wala na to. Yun. Natin yung gulong. So, tingnan natin. Then, pag hindi siya cobra, baguhin natin yung spacer. Yan. Layo. Nangyayari nito, papasok natin yung chainring. Itong chainring, ililipat natin dito sa loob para makahabol siya. Tapos, tanggalan na natin ang spacer yung bottom bracket niya. Kasi ang layo niya talaga. Pakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong tapat. Nakita nyo to, yung ring niya. So, pag tinignan mo, kaganon siya. Oh. Ganito ang liwas niya. So, dapat yan magkatapat, magkaganon yan. Oh. Ito yung cogs, ito yung chainring. Dapat magkatapat siya. Hindi siya magkaganon. Kasi ang tendency niyan, pagka hindi sila magkatapat, no? Ayan, no? Pagka hindi sila magkatapat, ang tendency niyan, mahulog ang kadena. At ang isa pa dyan, kakainin ng kadena yung gilid ng inyong cogs. Either alin sa dalawa ang masira. Pero madalas ang nasisira ang cogs. Ayan. So ito ay ating papunta ron. Lilipat natin ang spacer. So bali ang matitira lang natin yung pinakamaliit. Dapat dyan magkatapat. So ang use ng spacer, yun na ang magiging purpose niyan. So ngayon, kakalasin natin at ililipat natin yung spacer dito sa baba. Para itong cogs natin umangat. Then pagdating doon sa crank,
Magtatanggal tayo ng spacer sa bottom bracket and then yung chain ring ipapasok natin sa loob. So yun ang gagawin natin dito. Spacer na to papasok dun sa loob. So tatanggalin natin. Ayan. Ito, tanggal. Itong makapal, pasok na natin. Ayan. Then ito ang sunod natin. So ang hinahabol natin dyan, no, maging magkalibel o magkatapat yung chain ring ng crank at saka ang cogs natin sa likod para maiwasan yung pagkahulog ng kadena. So ayan, ilak na ulit natin. Nakalasin natin yung crank para i-adjust natin yung spacer. Maglilipat tayo, tapos pag hindi pa rin umobra, ililipat na natin yung chain ring dun sa kabilang side ng kanyang crank. So yun lang yung magagawa natin pala. Hindi kasi pwedeng hindi magpapantayan. So kailangan yan. 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 Pagka magkakalas kayo ng crank, no, luluwagan nyo dito, then yung pinakang lock nya. Madali lang naman hugutin yan. Rubber. Yan. Kita nyo. Huwag nyo papaluin ng tubo yan. Tubo sa tubo. Damage yung axle ng crank. Pag na-damage yun, mahirapan ka magpasok ng lock. Ayun, grabe. Ayun. Pinalawang na si Idol. So, kailangan natin ng bottom bracket. Ayan. Okay. Ang laging paluwag nito ay papunta sa unahan. Ayan. Oh, wala, nalubog to sa baha. Kaya papalitan ng may-ari ng ano to, ng bottom bracket. Kasi nga tumutunog na. So, okay. Sus. Puno ng tubig. Ito nung nakaraang bumaha, nalubog daw ito. So, ayan. Kailangan talaga pagka nabaha ang bike mo, kailangan iaano mo yung mga bottom bracket. Kung hindi mo i-repack, palitan mo na. Kasi ang reklamo niya dito, tumutunog na daw. Siyempre, sa unang isang linggo hindi tutunog. Pero pagka yan na ano na yung bearing, kasi mawawala yung dulas Ang papalit kasi dyan, tubig. Ngayon, hindi siya madulas. Mag-aanuhan sila ng bearing, maglalabanan na sila, magkikiskisa na sila kasi makasbang na So, ganun ang mangyayari dyan kapag nabahaan ng inyong crank. So, sabi ng may-ari, palitan na. Natin kalimutang applyan ng grasa para hindi mahirap kalasin. Nung una kasi ako ang gumawa nito, kaya nakita nyo, hindi ako nakihirapang magbaklas ng bottom bracket kasi in-applyan ko kasi ng grasa. Pero tagal na nun, taon na yun. So nakita nyo ang advantage na may grasa at saka wala. So titingnan nyo lagi kung right or left. So ito, R, ano, right yan, meaning. So sa right side to. Lagyan na natin ito. Ano, bagong-bago. So, hindi na nilalagyan ng grasa yung bagong bottom bracket. Mayroon na kasi yan. Sapat na kasi yung nakalagay na grasa dyan. Nilalagyan lang ng grasa ang bottom bracket kapag ito ay nirepack mo o pag luma na. Diba? Ang gandang kabit. Kasi, ang unang apply ko dyan may grasa. So, ito, makikita nyo naman dito ay left. Ayan, may letter yan. Ayan, left. Yung arrow, yun yung pahigpit. So, kung hindi nyo matandaan, minsan luma na yung inyong bottom bracket, pero good pa rin. Tandaan nyo, ang pahigpit ng bottom bracket pag halotech ay papunta sa likod ng bike. At ang paluwag ay papunta sa unahan. So, bali, pag nagkakalagkas ako ng bottom bracket, hindi na ako nagtititingin kasi yun ang palatandaan ko. Ang unahan ay papunta sa paluwag. At ang pahigpit ay papunta sa likod. So, hindi ko na kailangan tingnan yung arrow. Parang na mindset ko na ba. So, ayan. Itong crank ay punasan natin kasi pinalawang na. Then, sprayhan natin ng gas. Lagi ako may gas dito, kerosene. Pang spray natin ng mga ganito ba. Para nagbumukang bago pagkakagot. Although hindi ko pa yan sinagad ito. Isusukat ko lang muna to kasi tinanggalan ko ng isang spacer. Para, tingnan lang natin kung gaano siya kalayo. Kung uobra ba yung Oh. So, ayan. Hindi tayo nag-spacer sa kabila pero malayo pa rin. So, kahit parehas nakaganito, pababa. Titingnan lang naman natin yung layo ng Ayan Tingnan mo, nag-double ako ng
nagdoble ako ng spacer. Ayan, yung ginamitan ko ng spacer na dalawa. Actually, yung isa tinanggal ko na. Ayan. Pero tingnan mo ang layo. Sobrang layo. So, ang palatandaan na safety na yung ating crank doon sa bottom bracket, pag nilak natin doon sa axle, dapat itong dalawang alin na yan, aabot yung dulo nung axle ng crank doon sa alin na pangalawa hanggang dito. Kapag yan, lagpas dito or kalahati nito, alanganin yun. Baka lumapsot or biglang makalas. So, delikado yun. So, ayan, ang layo niyan. So, tanggalin ko na yung dalawang spacer. Siguradong pasok na yan lahat. So, yung dalawang spacer na yon, malaki ang ano nun. Ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo tatanggalin ko yung dalawang spacer kung gaano kalayo. Lalapit yan pag tinanggal ko yung dalawang spacer. Tanggalin ulit natin. Although, hindi ko pa naman pinifix yan. Kabilaan, hindi ko pa yan inihigpitan. So, wag na natin isagad doon sa kabila. Kakalasin ko to. And then, lalagyan ko lang or tatanggalan ko ng dalawang spacer. Yun ang trabaho ng spacer, no? So, ito, ibig sabihin, kung yung spacer natin hindi natin nagamit ng gusto, lahat, sabihin yung crank is maiksi, yung axle. Or medyo buka yung frame, mahaba yung ano ng bottom bracket niya. So, kaya hindi natin hindi na natin nagamit yung spacer. Kailangan matimingan ninyo yung thread, ha? Huwag yung pipilitin. Pagka nilagay nyo yung bottom bracket, ganito, tapos medyo kumakapit, huwag nyo itutuloy kasi ibig sabihin hindi nyo nakuha yung eksaktong pasok ng thread. So pag umistop lang siya, atras na kagad, huwag nyo ipilit kasi pag pinilit nyo yan, either masira ang bottom bracket or masira yung thread ng frame ninyo. Ang masakit niyan pag nasira yung thread ng frame, patay. Mahirap gawa ng paraan. Okay lang bottom bracket, mura-mura ay pa yan yung frame. Bibili ka ng 7,000 frame pa lang. So ayan, hindi ko pa siya gaanong hinigpitan kasi susukatin natin. So ayan, pagkalagay natin ito, ilagay ulit natin yung crank. Tulak pa natin, kulang pa sa tulak. Ayun. Then lagay natin to. Ayan. So nakita ninyo, yan yung safe na kabit sa crank. Ayan. Nakita niyo yung allen, itong allen at saka yung crank axle. Ayun, ito yung bakal na yan. So may space pa siya para maghata ka. Hindi mo na mauubos yung space na yan. Mahatak mo yan, konting-konti na lang. Yan ang safe. Yan, yung dulo ng axle ng crank ay nakalagpas dito sa dalawang allen. Ngayon, yung axle na yan, pag kalahati lang or kalahati dito, medyo delikado yun. Baka bumitaw. Yun, at saka alanganin yung higpit. Pwedeng mabasag ito pag hinigpitan ninyo kasi nakatalon siya. So yan, so sana may nakuha ulit kayong tips about dito sa pagkakabit ng crank. So ito na yun, final na to. So wala tayong ginamit na spacer kahit isa. Ayan. So higpitan ko na yan, papainal na natin. Hugot ulit. Ayan. Tapos, ito na. Final higpit na. So hindi na natin kailangan hugutin pa yung crank. Okay na yan. Ayan. Sa kabila, ganun din. Tulak lang ito ng konti para makapasok yung ating panghigpit ng crank. Ayan. Isa pa. Okay. Okay, lagay na natin to. So pag naglagay kayo, tingnan nyo lagi yung kabilang arms, di ba? Ganyan yan. Nung bago ako, pag nagkapit ako ganyan, nung umalis yung customer, sabi ko parang kangaroo ang takbo. Yung pala, tinakbo niya kahit ganito. Alternate yan. Yan. Nagulat ako, pinilit niyang gamitin. Nagmamadali daw siya eh. Nung lumayo na siya, sabi ko parang kangaroo yun ah. Yung pala, pantay yung aking arms pagkabit ko. Napakalupit naman. Nadali ko si dun ah. Si Idol dun. Palayo siya, parang kangaroo eh. Kala daw niya, ganun talaga. Baguhan lang din siguro, no? So, ayan. Pagka nagkabit kayo ng crank, no? Una, hihigpitan nyo dito. Then, pagka nahigpitan nyo na, ito na kasunod. So, hindi sobrang higpita kasi pagka ginalaw nyo yan at mahigpit yung galaw ng arms, luluwagan nyo ulit dito. Yun, tinitimpla din yan. Hindi yan Hindi naman kasi yan talaga yung panghigpit na as in hindi matatanggal eh. Siya lang yung nagtitimpla nung lock at saka yung bigat o pagkakahigpit ng crank. Ayan, katulad yan nakita nyo higpit na yan nag-i-stack up na siya. Luluwag-luwagan mo. Yun ang trabaho nito. Yung maghatak nung dalawang crank magsalubong.
Yan, katulad yan. Oh. Yan, oh. Yan yung maluwag. Kanina, di ba? Humihinto. Oh, so, ayan. Higpitin na natin to. Yan na yung oras para maghigpit na tayo. So, ayan. Okay na. Pagpalit na tayo. Checkmate, no? Itong crank na to, titingnan niyo yan doon sa cog sa likod kung magkatapat. So, hindi ito magkatapat, no? Tinanggalan na natin siya ng spacer. Ayan, nagtanggal na tayo. Pero ito, nakaangat pa rin dito sa labas. Bali, yung cogs dun sa likod, mas mababa. So, no choice tayo. Kundi itong chainring, ilipat natin dito sa kabilang side. Ayan. Pwede naman yung ilipat dyan kasi nakatubay ito eh. So, mangyayari, ito kakalasin natin, ililipat natin dito sa kabilang side para ang hinahabol natin maging level sila or pantay na pantay silang dalawa. So, ang issue, mawala. Possible kasi pag ganyang magkaliwa sila, mahuhulog ang kadena and then masisira mo yung ngipin ng cogs. Kasi tinatamaan siya ng kadena, patabingi kasi. So, yun ang iniwasan. So, ililipat natin itong chainring dito sa kabilang side. No choice. Ito, ililipat natin sa kabila. Kasi, kailangan nating ilipat dahil para mahabol natin yung ng cogs, yung level nila. Ililipat natin ang chainring sa kabilang side kasi kailangan nating mahabol yung pagkapantay nila. Bali ito, nandito dati, nilipat natin sa kabila. Silipin natin. Kita ba? Brown na yun. Oh, pantay na pantay. 100%. So, ayan. Hindi ko pa na ikakabit yung kadena. Tingin ko hindi na uobra. Kasi kailangan talaga pagka naka-mountain bike ka tapos magsisingle ka na cassette type, kailangan mo ng tensioner dito. Kasi uobra man yung walang tensioner, yung direkta na. Pero kailangan ganyan ang kadena mo. Maluwag. So, ang king ko naman tingnan. So, para kailangan mas maganda, kailangan natin ng tensioner. At so, pansamantala, itong ilalagay natin yung dati niyang roller. Set up na lang natin sa tensioner yung niya, single na lang. Hindi na ikakambyo. So, ayan. Hindi siya uobra, hindi siya pwede. Kasi unang-una, pwede natin pagpidihin. Ang problema, skewer ito. So, kapag pumadyak siya ng malakas, gagalaw yung skewer. Hindi mahigpit ang kapit nito. So, kung ang gamit sana nito yung axle na solid, pwede. Kasi pag hinigpitan mo yun, hindi kayang galawin kahit pumadyak ka, hindi mo kayang paggalawin yun. Pero itong ganitong skewer, pag pakit ka pa lang at pumadyak ka, mahihila ng kadena yan, gagalaw yan. So, hindi talaga pwede. So, ayan, gamitan na lang natin ng pansamantalang tensioner at ang gamitin natin dyan ay yung dati niyang roller. So, ayan, gawin na natin. So, ibabalik natin yung drop out niya at saka yung roller. So, ayan, ibalik natin yung drop out. Next natin itong roller. So, ayan, ito yung pansamantala nating tensioner. Ayan. So, hindi natin pwede talagang walang tensioner ito. Ginamit natin na kadena ay 9-speed doon sa kanyang single. So, pwede naman siya. At ang naging problema natin dito, no? Nung ginamitan natin ng roller, tapos nag 114 tayo ng kadena, kinakain ng roller yung 114 kasi nga magkaiba sila ng pitch. So, kinalas ko. Pinalitan natin ng 9-speed para maging compatible dito sa roller and then kaya naman nung single speed na kinabit natin. So, ayan, naging okay na siya. Ang maganda nga lang dito, sana mapalitan dito ng tensioner lang. So, roller ang ginamit natin para magamit nila. Ayan. So, yung mga nagtatanong na pwedeng gawing single ang cassette type natin na mountain bike, pwede na po, may nabibili na. Ayan, hanggang dyan na lang ang video ko. Medyo mahaba pero marami yung natutunan dyan. Nandyan na yung mga actual na video ko na paggagawa ng bike. Nandyan na rin yung pwedeng gawin at hindi dapat gawin sa bike. Yan. So ayan, doon sa mga hindi pa nagpa-follow sa YouTube channel ko, please follow my YouTube channel. Thank you.